Mabuhay! Pero I like your hair, ha? I know, right? You have to trim it a little more, ha? Okay, anyway, mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, 2 ng Abril taong 2013. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin, kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Sioson. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Pinoy Champion Hawaiian Punch Viloria. Kumpiyansang mapapanatili ang WBA at WBO flyweight belt sa title defense kontra Mexican challenger Juan Francisco Estrada sa darating na Sabado. Department of Education at local government ng Dumaguete City abalang-abala na para sa hosting ng Palarong Pambansa 2013. Pinakabagong reinforcement ng Petron-based boosters para sa PBA Commissioner's Cup darating na sa bansa bukas. Former PBA import Jamel Cornley nakalaya na matapos ang 6 na araw na pagkakadetine sa kanya sa Station 10 ng Quezon City Police District. Playoffs bid ng Utah Jazz sa 2012 to 2013 season ng National Basketball Association o NBA. Buhay na buhay pa. At English midfielder David Beckham planong hatagan ng 1-year contract extension ng French football club na Paris Saint-Germain. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DZSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa .ptv.ph. Sa boxing, kumpiyansa si Pinoy Champion Brian the Hawaiian Punch Viloria na mapapanatili niya ang WBA at WBO flyweight belts sa title defense kontra Mexican challenger Juan Francisco Estrada sa darating na Sabado. Sa katunayan, 4 na araw bago ang laban kontra Estrada, ibinaling na ni Viloria ang atensyon sa title unification bout kontra WBC counterpart Toshiyuki Igarashi ng Japan. Pero hindi ito nangangahulugan na binabaliwala ni Viloria si Estrada dahil halos 3 buwan siyang nag-ensayo para sa hamon ng Mexican opponent. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Dennis Principe. Dagdag motibasyon para kay Hawaiian Punch Brian Viloria ang maging natatanging undisputed world champion sa panahon ngayon sa boxing. Sa ngayon ay wala pa nag-aangkin ng nasabing titulo dahil lahat ng dibisyon sa boxing ay may kanya-kanyang champions sa 4 na kinikilalang world governing bodies. Sa boxing, tinataguri ang undisputed champion ng isang boxer kung makopo nito ang 3 sa 4 na kinikilalang boxing organizations C, WBA, IBF at IBO. Kaya naman kung matagumpay na may depensa ni Viloria ang kanyang flyweight belts, plano niyang hamunin si WBC champion Toshiyuki Igarashi ng Japan. Igarashi, that's one of the fights that I've been looking at. I want to go out there to Japan. Hopefully after this fight in China, I think he's fighting in April 8th in Japan and defending his title. So hopefully I think this plan, everything goes well and I win this fight with with Estrada. I'm gonna try to fly over to Japan and see if I can call out Igarashi and see if we can find a unification match then and fight for his WBC and for his lineal world championship. Ngunit alam ni Viloria kung gaano kadelikado ang kanyang title challenger na si Juan Francisco Estrada, kaya naman tanging ang Meksikano lamang ang nasa isip nito sa kabuuan ng kanyang training camp. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Viloria sa kanyang darating na title defense dahil suportado siya ni famed trainer Freddie Roach nang siya ay nag-ensayo sa Wildcard Gym. Si Roach ay nasa Macau dahil siya naman ang chief trainer ni two-time gold medalist Zhao Shiming ng China. Si Zhao ay sasabak sa kanyang pro debut sa nasabing Macau event kontra Eleazar Valenzuela ng Mexico.
Kabilang din sa major card ng promosyon ng Top Rank Incorporated ay ang mga Pinoy fighters na sina Milan Melindo at magkapatid na Dave at Dodi Boy Peñalosa. Gaganapin ang Viloria Estrada World Title Clash ngayong Sabado sa Venetia Hotel and Casino sa Macau. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, handang-handa na si WBC minimum weight top contender Denver The Excitement Cuello para sa kanyang tune-up fight sa Osaka, Japan sa darating na linggo. Sasagupain ang 26-year-old Iloilo Pride si hometown hero Takashi Kunishige sa isang 10-round non-title bout bago ang kanyang mandatory title challenge laban sa magwawagi sa salpukan ni Xiong Zhaozong ng China at Carlos Ortega ng Panama. Ayon kay boxing manager Aljo Haro, kinumpirma sa kanya ni WBC President Jose Sulaiman na magkakaroon ng signing ang bawat partido upang matiyak na si Cuello na ang magiging susunod na challenger para sa 105-pound belt. Ibinunyag rin ni Haro na sakaling tanggihan ng sinumang magkakampyon ang hamon ni Cuello, idideklarang bakante ang korona ng WBC minimum weight division. Samantala, abalang-abala na po ang Department of Education at Provincial Government ng Negros Oriental para sa nalalapit na hosting ng Palarong Pambansa 2013. Tinatayang nasa 12,000 student-athletes ang inaasahang magpapakitang gilas sa taunang kompetisyon na itinuturing na pinakamalaking grassroots sports development program sa Pilipinas. May report si JP Palileo. Bagamat walang balak ang Negros Oriental na angkinin ang katagang best palarong pambansa ever, hindi naman itinanggi ng lalawigan na pangarap nilang bigyan ng most memorable and well-loved hosting ang lahat ng delegasyon ng taunang sports spectacle. Kwento ni Negros Oriental Provincial Coordinator Adolf Aguilar, samot-saring side events ang kanilang inihahanda para sa 16,000 delegasyon na inaasahang dadala pinakamalaking grassroots development sports program sa bansa. We are looking at this Palaro as the most memorable ever. We're looking at this Palaro as a benchmark in terms of proximity of the playing venues and the billeting quarters. So, magkalalapit within 6.6 kilometers lang po lahat ng playing venue. So, they could see each other na po during this time. Bukod sa daily schedule ng mga games simula April 21 hanggang 27, magsasagawa rin ng iba't ibang entertainment activities ang mga organizers. May 90 performance umano ng mga local talents ng Region 7 sa Freedom Park ng Dumaguete City, bukod pa sa carnival rides na kanilang itatayo sa lugar. Are looking at the Palarong Pambansa this year as an event in which family could have a good place to stay while enjoying the game. At the same time po, within reach po yung mga natural and scenic spots po ng Negros Oriental which they can visit. Samantala, simula noong ay isa-isa nang nagdaratingan sa Dumaguete City ang mga delegasyon mula sa 17 rehiyon sa bansa. Tinatayang nasa 12,000 student athletes ang magpapakitang gilas sa 2013 Palarong Pambansa na mamumudbod ng halos 700 medalya sa 21 disiplina para sa elementary at secondary levels. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Upang mas mapalakas ang kanilang tsansa na makasikwat ng twice-to-beat incentive sa papasok na playoffs ng PBA Commissioner's Cup, nagpasya ang pamunuan ng Petron Blaze Boosters na muling makakuha ng bagong import. At ang ikatlong reinforcement na napili ng Petron bilang kapalit ng hindi impresibong si Rodney White ay walang iba kundi si NBA D-League big man Henry Sims. At babalikan natin ang istorya na yan makalipas ng ilang paalala. Mamaya na ho tayo magpaalala, balik po tayo sa iba pang mga storya. Samantala, upang mas mabigyan ng crash course ang lahat ng mga manlalaro at empleyado ng PBA ukol sa tamang pagbabayad ng buwis at pagpa-file ng return, magsasagawa ng tax clinic sa April 8 ang Liga sa opisina ng Bureau of Internal Revenue sa Quezon City.
Mismong sina League Commissioner Chito Salud at BIR Chief Kim Enares ang mangunguna sa pag-educate sa mga professional cagers hinggil sa wastong pagbabayad ng buwis na makakatulong sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ayon kay PBA Media Bureau Chief Willie Marcial, matagal ng plano ni Salud ang naturang tax clinic bago pa man anya nadawit sa tax evasion case sina Jimmy Alapag at Jared Dillinger. Ang tax clinic ay magsisimula ganap na alas 10 ng umaga sa BIR Complex kung saan mandatory ang pag-attend ng lahat ng mga PBA players. Samantala, balikan po natin ang update patungkol po doon sa bagong reinforcement ng Petron Blaze Boosters na paparating na sa bansa bukas ng alas 5:30 ng umaga. Kilalanin po natin siya sa mata ng iba pang mga imports sa PBA sa report na ito ni JP Palileo. Nicole Ramos. Darating na sa bansa bukas ng bagong import ng Petron Blaze Boosters na si Henry Sims. Ang 6'10" Airy Bayhawk Center ay ang magsisilbing third reinforcement ng Blaze Boosters sa PBA Commissioner's Cup. Ayon kay San Miguel Corporation Head of Basketball Operations Robert Non, mas malamang ay mag-suit up na si Sims sa laban kontra Meralco Bolts sa Biyernes. Hindi itinanggi ni Non na impress sila sa statistics ni Sims sa current season ng NBA D-League, saan nag-average siya ng 16.4 points at 8.7 rebounds per game. Maging si Barangay Ginebra San Miguel import Vernon McLean ay nagsabing NBA potential ang hard-banging American cager. Naging kalaban kasi ni McLean sa D-League si Sims, kaya't alam umano niya ang karakas ng kapwa former Georgetown Hoya. Great attitude. He's a young guy, just want to work hard, trying to make it to the next level, so he got a great attitude. I mean, he good, he pretty good. He can turn his face, he can shoot. He's skilled. He real skilled to be his height. Tiniyak rin ni McLean na maayos ang ugali ni Sims, hindi tulad ng unang dalawang nakasamang import ng Petron. Samantala na tinanggap naman ni standby reinforcement Gabe Freeman ang balitang nakuha ng Blaze Boosters ang serbisyo ni Sims bilang kapalit ng hindi impresibong si Rodney White. It's the business, bro. It's the business, man. Of course, I want to play, you know, with my team, but they had their eye on him for a while, so and they want to give him opportunity here. So you know, it's part of the business, man. And I can't be upset or mad or anything. I'm just thankful that I got to practice with 2 days with my family. So it's cool, man. Bukas ng hapon ay inaasahang makikihalubilo agad si Sims sa ensayo ng Petron. 2 araw bago makaharap ng koponan ang karibal na Meralco. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Hindi pa tapos ang kalbaryong pinagdaraanan ni former Rain or Shine import Jamel Cornely. Ito'y dahil bukod sa 2 kasong kanyang kinakaharap, tila bantulot rin ang Rain or Shine na muling kunin ang serbisyo ng 6'6" American slotman bilang reinforcement sa season-ending PBA Governor's Cup. Ang old na si Cornely ay nakulong ng 6 na araw sa Station 10 ng Quezon City Police District matapos na arestuhin siya ng mga otoridad sa kasong panggugulo sa isang hotel sa nasabing syudad noong Miyerkules ng umaga. Ang karagdagang detalye sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Kalabas na ng selda Lunes ng gabi si disgraced former PBA import Jamel Cornely. Ito'y matapos na maglagak ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan ang mga kinatawan ng kanyang dating team na Rain or Shine Elasta Painters. Mismo ang sheriff pa ng Quezon City Regional Trial Court ang naghatid ng release order na may lagda ni Judge Marcelino Santa Cruz. Nauna nang inabsuelto mula sa 3 asunto. Si Cornely ay nahaharap pa sa mga kasong disrespect to police authorities at resisting arrest. Ito'y dahil hindi sinasadyang nasaktan niya ang isang polis na nagtatangkang umawat sa kanya habang siya ay nagwawala sa loob ng isang hotel sa Quezon City noong Miyerkules ng umaga. Sinasabing nanakawan di umano si Cornely ng halagang $1,400 kung kaya't bigla siyang nag-alboruto. Sa panayam ng PTV Sports, hindi na itago ni Team Governor Attorney Mert Mondragon ang sama ng loob sa hirap ng kanilang pinagdaanan bago na ilabas ng kulungan si May proseso ang husgado no? May mga requirements na hindi naman wala kaming control. So, yun, tinaga-tsaga. Nakuha din naman namin na yung executive, yung judge, yung night judge, naging maunawain naman siya dun sa aming
pakiusap. Kasunod nito, ibinunyag ni Mondragon na tila na bago ang kanilang plano para sana sa posibleng second tour of duty ni Cornley sa Rain or Shine sa season-ending PBA Governors Cup, kung saan siya ang reigning Best Import awardee. Kung sa amin, sabi ko nga, pag-iisipan namin mabuti kung anong namin gagawin. Maring ayaw namin kunin, baka naman ibang team. Kasi kung may kumuha at ayaw namin, bibigay namin. Sa panig naman ni Team Manager Boy Lapid, umaasa siya na hindi mapapatawan ng lifetime ban ng PBA si Cornley, lalo pat wala naman anyang kinalaman sa liga ang kasong kinasangkutan ng 6'6" American national. Papasalamat ako kay Cornley, no, na hindi niya, nung start nang nangyari ito, hindi niya binabanggit na involved siya sa PBA and sa Rain or Shine. Wala siyang inaanong gano'n na yeah. Bakit dapat naman? Kasi hindi naman nangyari sa loob ng ng PBA hardcourt. So alam ko naman na mabait talaga ito si Cornley. Tiwala rin si Lapid na hindi uulitin ni Cornley ang gumawa ng hindi nararapat sa kanyang estado bilang isang professional cager. Sa ngayon ay nais ng Rain or Shine management na harapin muna ni Cornley ang mga nakatenggang kaso laban sa kanya bago siya magbalik sa Amerika. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. sa kaugnay na ulat, binigyan naman ng special medical attention ng Rain or Shine Elasto Painters ang pulis na sinasabing sinapak ni former import Jamel Cornley noong Miyerkules. Kwento ni Rain or Shine Team Manager Boy Lapid, kahapon ay dinala nila sa Cardinal Santos Medical Center si SPO2 Anselmo Lazatin. At dito ay isinalang sa iba't ibang uri ng check-up ang pulis na binira di umano sa panga ni Cornley. At bagamat sinasabing na knockout si Lazatin, sa kabutihang palad ay nagnegatibo naman siya sa anumang klase ng head injury. Ngayong araw ay magsisimula na ang rehab ni Lazatin na maaaring tumagal ng ilang araw. Ayon kay Lapid, bahagi ito ng kanilang pagbibigay ay tungo sa pag-abot muli ng rekonselyasyon sa biktima ni Cornley. Kasunod ito, muling pinasalamatan ni Lapid ang pamunuan ng Sir Williams Hotel sa Timog, Quezon City at ang Philippine National Police sa pag-agapay ng mga ito tungo sa mas mabilis na resolusyon ng nasabing kaso. Sa collegiate basketball, dahil sa tingin niya ay hindi makatarungan ang bagong ruling ng nais ipatupad ng UAAP Board. Umapila si Senate Committee on Youth, Women and Family Relations Chairperson Pia Cayetano sa mga mamamayan na tulungan siya para mabago ang nasabing panukala. Kapag itinuloy kasi ng UAAP Board ang controversial na ruling, hindi pwedeng maglaro ng 2 taon ang mga graduating high school students kapag nagpasya silang lumipat sa ibang member schools. Para sa karagdagang detalye, babalikan po natin maya-maya lamang si Miss Nicole Ramos. Samantala sa iba pang balita, muling nag-uwi ng karangalan para sa bansa sina Pinay Memory Athletes Mary Charmaine Jukinay at Christine Barao. Matapos sa kapwa, mangibabaw sila sa Women's Division ng Welsh Open Memory Championship sa United Kingdom nitong weekend. Kinopo ni Jukinay ang ginto habang nagkasya naman sa silver medal si Barao upang kumpletuhin ng Team Philippines ang 1-2 finish sa nasabing event. Samantala si Jukinay ay tumapos naman po na pang-6 sa overall competitions habang 7th placer naman si Barao. Bukod sa Pilipinas, lumalahok rin sa Welsh Open Memory Championship sa mga henyong atleta mula sa London, Cambridge, Wales, Sweden, Denmark, Greece at Hong Kong. Sa cycling, naging mabagal ang panimula ng 7-Eleven by Road Bike Philippines sa kick-off stage ng 2013 Tour of Thailand. Tumapos lamang na pang-14 ang mga road warriors si Engineer Bongswal sa 121-kilometer race, habang 17th placer naman si Ronel Hualda sa individual competitions. Pero hindi nangangamba dito si Swal dahil kumpiyansa siya na makakabawi ang kanyang mga prized pedal pushers sa mga susunod na yugto, 6-stage bikeathon. Nagbabalik si JP Palileo. Nauwi sa naman ang unang araw ng kampanya ng 7-Eleven by Road Bike Philippines sa first day of action ng 2013 Tour of Thailand. Sa 121 km Supan-Buri to Supan-Buri route kahapon, tumapos lamang na pang-17 si sprint specialist Ronel Hualda, 1 minuto at 4 segundo sa likuran ni Stage 1 winner Rico Rogers ng Australia.
At sa team classifications, pumwesto lamang na pang-14 ang 7-Eleven by Road Bike Philippines, 3 minutes and 12 seconds sa likuran ni frontrunner na Malaysian National Squad. Ayon kay team patron Engineer Bong Sual, wala pang dahilan para pindutin ang panic button dahil tiwala siya na mag-i-improve ang kanilang placing sa susunod na 5 stages na pakarera. Alam mo naman mga bata sa uli kumakla yan ano lang yan, siguro nakikiramdam. Samantala, labis naman ang panghihinayang ni Sual dahil hindi ang ideal lineup na nauna nilang pinlano na naipadala sa Thailand. Hindi kasi nakakuha ng released order mula sa Armed Forces of the Philippines ang mga soldier athletes na sina Lloyd Lucien Reynante, John Paul Morales, Fi Catalan. Wala kasi nga military kaya hindi nga sila napapayagan. Hindi napayagan. Ang nagiging problema namin palaging military kaya we'll try to get na hindi talaga military magiging natin. Ang paglahok sa predominantly flat roads ng Tour of Thailand ay bahagi ng preparasyon ng 7-Eleven by Road Bike Philippines para sa kanilang misyon na maidepensa ang individual title ni Baler Rabina sa Le Tour Filipinas na sisikad sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Punta naman po tayo sa international sports scene. Excuse me po. Sa NBA, buhay na buhay po ang ang playoffs bid ng Utah Jazz sa kasalukuyang season ng liga. Sa pamumuno ni starting center Al Jefferson na kumamada ng 24 points at 10 rebounds, kulang na lang asin. Tumipa po ang Utah Jazz ng 112-102 victory kontra visiting team na Portland Trail Blazers kanina upang palawigin sa 5 matches ang kanilang winning streak. Thank you so much sa Solar Sports. Ganyan na rin sa ABS-CBN Sports at Studio 23 sa video na yan na aming ginagamit. Bukod kay Jefferson, 5 pang Jazz players ang pumukol ng double figures habang si guard Wesley Matthews naman ang namuno sa atake ng Trailblazers sa kanyang 23 markers. Mula sa 56-49 halftime lead, nagbaon si Mo Williams ng 3 3-pointers sa third quarter upang palubuhin sa 14 na puntos ang bentahe ng Jazz. Sa katunayan, nag-init ng gusto sa opensa ang Utah sa kanilang 54% field goal shooting at nakakuha rin sila ng malaking bentahe sa puntusan sa ilalim ng basket, 52-28. Dahil sa panalo, umangat ang record ng Jazz sa 39 wins against 36 losses at hawak nila ngayon ang kalahating larong bentahe laban sa closest rival na Los Angeles Lakers sa labanan para sa ika-8 at huling playoff spot sa Western Conference. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Kung si Paris Saint-Germain chairman Nasser Al-Khelaifi ang masusunod, gusto niyang isang taon ng kontrata ni star midfielder David Beckham. Ang 37 Englishman ay sumanib sa French club sa isang 5-month deal noong Enero at sa ngayon ay kinukonsidera niya na maglaro pa ng isang season sa koponan. Kaya't ayon kay Khelaifi, hihikayatin niya si Beckham na manatili sa Paris Saint-Germain hanggang sa susunod na season, lalo pat na pamahal na aniya ang dating England captain sa halos lahat ng kanilang mga fans. Sa kanyang 5 league appearances para sa Paris Saint-Germain, si Beckham ay minsan pa lamang na napabilang sa starting lineup ng koponan. Sa tennis, humataw ng panalo si Sorana Cirstea sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Family Circle Cup sa Charleston, South Carolina. Kanina ay pinatalsik ng 11-seeded Romanian ang lower-rated rival na si Tanya Malek ng Germany, 6-4 at 7-6, tungo sa pag-abante sa second round ng clay court tournament. Pero hindi naging madali ang opening round match para kay Cirstea, lalo pat naungusan lamang niya ng tiebreaker ng second set ang kalaban. Target ni Cirstea na makapagsubi ng ikalawang career WTA singles title matapos na magkampiyon siya sa Open GDF Suez sa France noong 2011. Sa cycling, idinagdag ni 2011 Tour de France winner Cadel Evans ang Giro d'Italia sa kanyang schedule ngayong season. Ito'y upang maibalik ang kanyang dating championship form bago siya sumuong sa giyera ng Tour de France sa buwan ng Hunyo. Pero dahil bigo siya sa kanyang misyon na maidepensa ang Tour de France title noong isang taon, marami ang nagdududa sa kakayahan ni Evans na makakopo ng ikalawang korona sa pinakaprestihiyosang biathlon sa buong planeta. At sa athletics, pwedeng lumahok si Paralympic star Oscar Pistorius sa mga kompetisyon sa labas ng South Africa, habang naghihintay ang trial para sa murder charges na isinampa laban sa kanya.
Ito'y matapos sa pagbigyan ng korte ang kanyang apelan na makapagpiyansa para sa kaso ng pagpaslang sa kanyang girlfriend si Riva Steenkamp noong Pebrero 14. Base sa ruling ng Pretoria High Court, ang tinaguriang Blade Runner ay may kalayaang bumiyahe kahit sa ang panig ng mundo, kaya't pwede siyang sumabak sa World Athletics Championship sa Moscow, Russia sa buwan ng Agosto kung magkukwalify siya para dito. Sa Hunyo sisimula ng trial para sa kaso ni Pistorius na umaming bumaril at kumitil sa buhay ni Steenkamp na napagkamalan umano niyang intruder. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, balikan po natin yun pong development sa collegiate basketball dahil sa tingin niya hindi makatarungan ang bagong ruling na nais ipatupad ng UAAP Board. Umaapila si Senate Committee on Youth and Women and Family Relations Chairperson Pia Cayetano sa mga mamamayan. Natulungan siya para mabago ang nasabing panukala. Kapag itinuloy kasi ng UAAP Board ang kontrobersyal na ruling, hindi pwedeng maglaro ng 2 taon ang mga graduating high school students kapag nagpasya silang lumipat sa ibang member schools. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Para kay Senator Pia Cayetano, mabigat ang bagong 2-year residency rule na gustong ipatupad ng UAAP Board sa mga member schools. Sa ilalim kasi ng panukala, tinatanggalan ng karapatan ng UAAP ang bawat atleta na maglaro sa ibang member schools kapag tumuntong na sila sa kolehiyo. Kaya naman sa pagdinig ng Senate Committee on Youth, Women and Family Relations, umapela si Cayetano sa UAAP Board na amendahan ang bagong ruling. So we need to find a solution, and I'm really appealing to the board that they find a solution for this, because I'd like to feel naman that any responsible institution, that's part of it naman, di ba? You make rules, but you should also be willing to break the rules, di ba? If you find out if there are facts that reveal themselves later on that show that these rules are not the best rules for everyone. So I'd like to say that I'm not overconfident, but I'd like to believe that UAP has done a great job over the decades, and I'd like to believe that they will continue to do so by having an open mind about this issue, because I really will beg and plead on my knees. Paliwanag ng Patera Solon, nais lamang niya na malayang makapaglaro ang bawat atleta upang matamo ang optimum level ng physical at mental toughness. Kasunod nito, naglunsad rin si Cayetano ng online petition na humihikayat sa mga mamamayan na tutulan ang bagong ruling ng UAAP, na nagsasaad na ang mga graduating high school students ay magpapahinga muna sa paglalaro ng 2 taon kapag pinili nilang lumipat sa ibang universidad. Sa panig naman ni UAAP Board Member Ricky Palou, pag-uusapan muna nila ang naturang issue sa kanilang pulong sa April 16 bago sila magsagawa ng nararapat na hakbang. The UAAP is entity that is ruled by a board, and the board, the majority always prevails, right? And it comes to vote. So I think this will be majority in favor of it. So the rule was passed. So that's how it is. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ni Senator Pia Cayetano ang mga legal options sakaling magpasya ang UAAP Board na huwag baguhin ang kontrobersyal na ruling. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Galit sa atin si Ms. Cristabel De Leon. Oo nga, galit. Pero si Nicole yung huli nag-report no? Okay, anyway, si Nicole po makakapiling natin sa pagsagot at pagbabasa ng inyo po mga text, email, Facebook at Twitter messages. Pero yung kilala po na player agent, si Mr. Ed Poncea, agent yan nila Roger Yap, nila Mark Baroka, nagpapabati. Saka si Engineer Orly dyan sa Santa Maria, Bulacan, graduation daw ni Vince. Mamaya ako na po kayo ulit babatiin sa pagbabalik na PTV Sports. Hi, I'm Arvin Santos. Watch me on home court this coming Thursday at PTV Sport, Telebisyon ng Bayan. Okay. Are you sure wala pa tayo? Parang nakikita ko na siya. At nagbabalik ang PTV Sport. Sabi niya, wala pa. Okay. Okay, anyway, punta po tayo sa inyong mga text, email, Facebook at Twitter messages. So, paano po kayo makakapagpadala ng mensahe sa amin, no? Madali lang po yan.
May, at saka Nicole, ikwento mo nga sa kanila kung paano yung procedure. Just type in facebook.com/PTVsports, twitter.com/PTV4sports, or ptvsports@mail.ptv.ph. Or if you wanna send in your messages through text or short messaging, ganito po ang gagawin ninyo. Just type radio space, SR space, name space, message. Send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart and Talk and Text. 2 pesos and 50 centavos lang po ang na inyo pong matagumpay na maipapadala. Yes. Okay, so kwentuhan na po tayo. Unahin natin yung Twitter. Sa Twitter account po muna ha. Kasi yung isa, hindi masyado napapasukan eh. Anyway, sabi ni Straight Edge Creator, Nicole, Eri can sign Gabe or he can stay as practice player, right? siguro ang tinutukoy dito ni Straight Edge Creator si Gay Freeman. Kasi si Gay Freeman po is going back home on Friday. So may story po tayo sa spin.ph and also sa solarsportsdesk.ph. Ang kaso po, big man po kasi kailangan ng Eri Bayhawks. Yun po yung mavavacate, no, na spot. Ito pong si Henry Sims, na bagong import ng Petron, who incidentally is arriving tomorrow morning, 5:30 p.m. Okay? AM. So, iba ho kasi si Gabe. He's a wingman. He plays 2, 3, 2, and 3. Si Sims po kasi is 4 and 5. Okay? So, ano yung pinapaplag ni Tabel na yan? Meron daw tayong Greet and meet. Oo, greet and meet tayo. Pero maya, Tito Art ha, basa lang muna kami ng mga text pa. Okay, anyway, si Vili Santos is watching. Thank you so much. And then Joseph Enriquez. Hello. Makakapaglaro ba si MC47 bukas? Pati po kami dito nila James at Irvin, pati na din ang Carrot Boys dito sa Malabon. Okay, salamat sa iyo, Kuya Joseph Enriquez. Si Mark Kagiway ka, may idea ka ba? Mark Kagiway is still day to day. Yeah. And like I said yesterday, malamang abutin po siya ng 3 linggo, including yun pong 1.5 weeks na kanya pong na-spend na recovering from an MCL injury sa kanyang left knee. Yeah. Okay, so day to day yan. Day to day pa rin po siya, so hindi pa rin natin alam kung kailan. Anyway, si Ronald Marcha. Poging Snow, kailan makapaglaro uli si LeBron James at Dwayne Wade? At kailan na po ba playoffs ng NBA? Thanks and more power. Okay, sige po Kuya Ronald. Anyway, Kuya Ronald, i-remind ko lang kayo, no? Direct, pakita mo nga ulit, no? Kasi si Ronald Marcha, ang nangyari po sa ginawa niya, ayan, direct, pakita mo. Ang dami. Yeah. Masyado po niyang nababad, oh. Ayan, pakita natin, direct. Ayan. So, Gusto ayan. niyo mapansin yung message. Huwag niyo po sanang i-flood kasi po, pag inulit niyo po yan, ibablock po namin kayo kasi tignan niyo po, oh, natatabunan po yung ibang mga messages. Anyway, sige, try ko pong sagutin mamaya yung tanong ninyo regarding ito nga pong si, whatchamacall this? Ito pong si LeBron James saka Dwayne Wade in a few minutes, no? Maya lang po. Anyway, basa pa tayo ng mga message. From Joseph Enriquez, Poging Snow, Gandang Meg at Cute Nicole. Makakapaglaro ba si Kagiwa sa game nila tomorrow? Babati kami ng mga friends ko, si James at Irvin, pati mga Carrot Boys. Siya na rin yung kanina sa text. Okay, salamat din sa iyo. Partner, si Manilyn Atayde Sudari, ako naman ang babasa. Hello, Idol Snow at Ate Meg. Pabati naman ang idol ko si Daniel Deponso at saka yung BBC family. Parapol naman po kayo ng jersey ni Idol Danny. Nangingi ako dati kay Danny, wala po siyang no? Parang wala siyang extra eh. Extra so, sige, jersey? Try ko ulit humingi sa kanya this time. Okay, si Robbie Gomez. Sir Snow, totoo ba yung trade about kay LeBron ng Miami? Kung nabasa niyo po yan kahapon, yan ay tinatawag nating rumor. Dahil kahapon ay April Fools. Yan. April Fools Day. Si Kuya Ruben is a fool. F-U-L-L. Okay. Si PB Cruz. Sino po maglalaro na import sa susunod na game ng Petron? Hello po, Poging Snow, Thank Prince you. Dennis, and Beautiful Nicole. Lalo pong gumaganda ang show nyo. Okay, salamat po. Talagang pinapaganda ho namin kasi number 1 na po kami. Kung mapapansin ninyo, layo nung agwat ng iba. Pero hindi ho namin pinagyayabang yun. Talagang nagte-thank you po kami dahil patuloy niyo po kami pinagkakatiwalaan. Anyway, so, kailan lalaro yung next import ng Petron? Sa next game na nila. Next game nila, that's on Friday. Against the Meralco Bolts. Okay. Si Dennis po, nasa Macau. Yes, Nagko-cover po siya ng laban, yung preparation ni Brian Viloria, yung final stretch preparation doon sa kanilang bout on Friday ni Juan Francisco Estrada. Okay? Lipat tayo sa inyong mga text. I-refresh ko lang Type radio space, SR space, pangalan message 2311 Global Touch Mobile, 350 Smart or Talk and Text. Galing kay texter, kay Dennis ng Nueva Ecija. Mukhang kababayan ko pa, okay? Asa na po si Danny Ildefonso. Daniel. Thanks, Dennis.
Okay, si Danny Ildefonso po, may injury. Nagre-recover po siya sa kanyang, ano yan? Rotating injury, no? Shoulder injury. Nakalimutan ko na yung eksaktong tawag. Na-operahan po siya. Dislocated. Yes. Yan, dislocated left shoulder, kung hindi ako nagkakamali. Malamang maglaro na po siya sa Governor's Cup. Doon na po siya makalaro ulit. Okay. Si Kuya Paul Trilliana, ayan, pinapabati niya yung mga coaches and players ng Smokies Baseball at Softball team na naglalaro ngayon sa Philippine Series sa Tanawan, Batangas. Thank you, pare. Ayan, salamat din sa iyo. Si Kuya Ed Ponce, ayan, salamat. Si Boss Rafi Casiao ng Baracobul Energy Kaula. Ayan, tawagan kita mamaya. Tumatawag siya sa atin eh. Si Boss Rafi. Uy, ang bait ni Boss Rafi, no? Mabait talaga. Nung nagpunta kami, minsan nung kasi bumisita kami sa practice ng Baraco, kwento mo nga kung gano'n napaka-accommodating ni Boss Rafi. Siyempre, siya pa yung sumulubong sa atin. Tapos, ang dami niyang kinuhang Baracobul. Oo, binigyan kami. Uy, kung kwento. Ang sarap po kasi ng Baracobul, yung orange, yung dilaw. Yung cola. I like the black one. The black one, you like the cola. Ikaw, ano sa'yo? Cola and the lime. Cola rin ang gusto mo. Si Kuya Robin naman yung white ang gusto niya. Kaya, Boss Rafi, huwag ka na magpadala ng white dito, ha? Kasi magkakaroon na ng pet battle. Hindi, pet battle. Maglalabas naman ng pet battle yung Baracobul any moment now. Soon. So, yun yung i-deliver natin ulit dito sa PTV, okay? Anyway, yun nga, ano? So, ang bake, tapos binigyan pa tayong pagkain, ano? Oo. Tapos pinapasok pa tayo sa lounge nila. Doon sa Gatorade, alam ko, nagbaon ka ng pagkain. Oo nga. Uy, hindi Ako nga kumain ng akin eh. Pagkain ni Meg na gano'n yung akin kasi nakikipagkwentuhan pa ako kay Boss Rapi. Tapos sabi ni Meg, no, akin na lang yung food mo, di ba? Naalala mo yun, Meg? Oo. Loko lang. Okay, hindi, loko lang. Si Meg, matipid dito kumain eh. Okay, basa tayo ng mga text. Tapos pupunta ho tayo sa ating isa pang bagong segment, ha? Yes. Kay Enrico, Nuki of Santa Lucia Resettlement. Magalang Pampanga. Ask ko lang, Poging Dennis at Snow, kung mag-uumpisa na ang NBA playoffs ngayon, sino ang magkakala? Ay, partner, hindi pa po natin malalaman yung NBA playoffs until perhaps the second week of April, kung di ako nagkakamali, kasi tag-82 games yan eh. No, so ngayon, nasa tag-68 pa lang ata ho yung karamihan sa kanila. So, hindi natin malalaman yan. Anyway, si Boss Boy Lapid ng Rain or Shine Elasto Painters. Ikaw na nga magbasa, Meg. Yung mga pinapabati ni Boss Boy, baka mas gusto niya ikaw magbasa. Sabi niya, bati naman Rain or Shine fans na Legazpi, Troyes, Joy, Tani Perez, partner, thanks sa news regarding Rain or Shine, Baraco, care of partner. Baraco ko, partner. Yung sa Baraco niya. Yung Baraco niya. Anyway, saan yung Baracobul ko? Ayan, sabi ni Ate Nikki Jimenez. Sige, papadalan kita dyan, Ate Nikki, asawa ni Consolito Jimenez. Anyway, may bago po tayong segment ng ating po programa. Yes. So, invite mo nga sila, Meg. Padala sila ng mga video. Paano yung proseso? Ganito yung gagawin nyo. Bumati ho kayo, kumaway kayong gano'n sa TV. Hi! Ako po si Meg. So, gawin nyo. Gawin mo, Meg. Sige, gawin mo. Ikaw na. Isa lang. Ang galing mo kasi. Sige hindi na. ko mabibigyan. Ako po si Meg. Tapos batiin mo yung mga friends. Tapos kung ano yung tanong nila, sasagutin. Sa mga player, local players. Ganito po yan. Idol nila. Ano yung tawag natin doon? Greet and meet. Sige po, panoorin natin yung ating greet and meet. Tapos sasabihin ko sa inyo kung paano kayo makakapagpadala ng ganyan mga videos. Watch this. Danica J.M. Hailo lang from Medical University. Tanong ko lang po, kailan ulit maglalaro si Mark Cagiwa? Right now, it's just resting the knee and hopefully makabalik ako kaagad. Okay, so paano gagawin nila ngayon? So pagka gawin nyo, mag-tape kayo, mag-video po kayo na ay ganito gawin natin si Nicole. Bati ka, Nicole. Bati ka. Dali, bati ka. Ayan, video. Hello. Bati ka. Hi, Dali, hi. Dali. Hi, I'm Nicole Ramos and I'd like to greet. Sino pa? Dali, again. And then, ask a question. Okay. Tapos i-email niyo po yan sa aming email address and that's ptvsports@mail.ptv.ph. So either you send yun pong raw video file o i-up nyo na po muna sa YouTube tapos send nyo po sa amin yung link. Kami na po bahala doon. Pati sa pagsagot ng mga favorite idols po ninyo. Okay? So basta tayo ng mga email messages. Di pa tayo sa email. No? Nakakaya naman kay Miss Nicole Ramos kasi ginawa niya yan. Si Nicole yung nagpe-prepare yun. Uy, imo tong next natin email letter sender. May puso-puso pa ha. Okay, next, si Richel Antaran, ano sabi niya? Idol Snow, kailan po yung next game ng Rain or Shine? Kamusta po yung paa ni Paul Lee? Sana naman hindi malala. Okay, sige, tatawagan natin si Paul Lee.
Kailan ang next game ng Rain or Shine? Friday. Against? Alaska Ace. Ayun, maganda ho yan. Battle for number 1 yan, for the top spot. Pero sila may 8 wins and 3 losses na record. No? 1 and 2 kasi naman nanalo dyan. Number 1 na, solo. Pero yung kumusta yung paa ni Paulie? Mahilig magpa-foots pa sa mukha ito si Paulie, no? Tatawagan na natin si Paulie. Hopefully sumagot. Makalipas ang ilang paalala. Ito ang PTV Sport. Ako po si Ray Guevara. Letran pa lang ako, nanonood na ako ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Okay, si Kuya Ruben, tinatanong niya, may nag-text siguro kay Kuya Ruben, ano? Sa kanya pong cellphone number na... Teka. 0905. Ano? Ito yung number ni Kuya Ruben. Pagtripan nyo lang ho. 0905 343 501. Gusto niya? Gusto naman, no? Totoo, Ruben, James Yap, tsaka Mark Kagiwa Trade. Lumabas po kasi sa story ni Sports Gayan sa blog. But, nilabas po niya yan with the last line that says, anyway, happy April Fool's Day. Okay. So, anong ibig sabihin nun, Kuya Ruben? Siguro hindi naintindihan ni Kuya Ruben. Hindi. May headset daw siya. Halloween nga, hindi alam ni Kuya Ruben eh. Kapag tinanong mo si Kuya Ruben, alam mo ba yung Halloween? Ano yung araw-araw na kasuotan? Sabi ko, ganun. Sabi ko, para sa'yo. Ganun. Okay, anyway. Si Paulie pala, kontakin natin si Paulie ngayon. Ano? Kasi may nagtatanong kung kumusta na yung kanyang paa na laging namamanik. Okay. Anyway, habang dinadahil ko si Paulie, yung ano sabi ni Claro Darwin Espina? May trade ba sa Hinebra at kamusta na si Kevin Ware. Oh, yung sa NCAA, no? Yes. Okay na siya, lumabas siya, kaya lang naka-crutches na siya. Yeah. Naka-crunches na siya, no? Crutches. No, crutches. Ano ba yung crutches? Yung nakatungkod na siya. So, kaya lang, lumabas, parang... Yung bone niya. Yung bone niya lumabas, kadiri, no? Kawawa. Siguro may punot na talaga yung shin niya na yun. Yung Tapos na force. Tapos na-aggravate, kakalaro pa, pinwera sa panya. Anyway, ito dinadahil ko na si Paulie, Wait lang, Anyway, so next Facebook message tayo. From EM Jeff Matthew. Idols know, ano po ba ang background ng bagong import ng Petron? Pabati po ang Mateo family dito sa Bahay, Bukid, Caloocan. Pasensya na po kayo, hindi ko kasi masyadong kabisado. He played for the Erie Bayhawks. Ngayon, sa current NBA D-League season, pero nung college, naglaro po siya for the Georgetown Hoyas. Tapos he averaged 16.4 points, 8.7 rebounds, 2.2 assists per game, and 1.5 blocks per game in 31.8 minutes of action center for the Erie Bayhawks sa NBA D-League. Wow, hindi pa niyo kabisado Hindi, yun. Hindi He can dribble, he can shoot from the outside, he's a workhorse underneath. Yan. Wow. Yan ang kainaman ng marami kang pinagsusulatan. Nagsusulat sa Solar Sports Desk, sa spin.ph, sa pba.ph, sa PTV Sports. Uy! Nga pala, meron tayong scoop, no? Meron tayong scoop na ibibigay ko sa inyo. So, sinulat mo sa Twitter. Yung sinulat ko sa Twitter. Si DJ Mabenga po, ito, si Cali Quinones, ang solarsportsdesk.ph, tumatawag sa atin. Tawagan kita ulit mamaya, partner. Okay, si DJ Mabenga, mga kaibigan, he's here in the Philippines. Okay, so, and he is going to suit up in one of the teams sa PBA. Okay, I repeat, he will play for a team in the PBA. So mamaya, alamin ho natin kung saan siya. Anong team? Abangan nyo ho, Ngayon, ayaw pa ipalabas sa akin eh. Hindi, ayaw sabihin eh. Tinip lang sa akin eh. Okay, anyway. So, yan po Una nyo ho natin igyan dito sa PTV Sports. Okay, basa pa tayo ng mga email messages ninyo. Mike, ikaw naman ang magbasa. From Louis Torres, Sir Snow, gandang Meg at Nicole. Teka lang, ang cute ng baby Cute ang niya. cute niya Maputi. Buti hindi ka mukha nung kasama, no? Tayo, tsaka ang puti-puti ng kanyang lips ng baby, dumila pa, sakto, ang ganda ng pagkaka-capture. Anyway, ano sabi niyo, Meg? Ano po name ng new import ng Petron at kailan siya lalaro? Okay. Then pabati po yung anak ko, Kristen Louise, thanks, more power. Anong pangalan ng import ng Petron, Nicole? Sims. Henry Sims. Henry Sims. He's playing on Friday. Mas bagay sana si Henry Sims kung sa talk and text lalaro no? Corny mo, corny, sabi ni Nicole. Ay, ni Meg. Sabi mo yan, corny mo Snow. Oo naman. Ayun. Thank you. Okay, next. Si Mark Lester Ravares, ano sabi niya? Hello ito, po.
Mga astig na astig tong dalawang magturopan to, ha? Parang bromance, ha? Okay, anong sabi niyo, Nicole? Hello po, ano po ba ang tingin nyo sa bagong import ng Petron? Magaling po ba siya? At more power po sa show nyo at never say die, barangay he never San Miguel. Na-describe ko na kanina, hindi ko sinabing magaling siya, pero he can dribble at 6'10". Tapos, he can shoot from the outside, tapos mabilis. Maligsi ang Pero syempre, matitest lang yan pag naglalaro na makikita against natin. other teams. Ito, si Machete. Basahin natin, si Machete. Pag nagpadalo kayo ng email, samahan niyo ng picture, ha? Mamaya, masalubong sa daan. Alam namin kung sino kayo. Paano may, kunyari, nakita mo yung yan. Si Mac, anong sasabihin mo, Pat? Diba, ikaw si Mac? Diba? Okay, anyway, ano sabi ni Mac Abarquez? May trade po ba sa He Never Kings? So far, wala. So far, wala. Rumors lang. Wala. Not James Yap. May nagbababay na. Okay, babay na. Anyway, so ito, bukas, tumuto kayo dito sa PTV Sports dahil ibabalikan namin kung saan lalaro si DJ Mabenga. Okay, so Mabenga. Okay. Sabi nila hindi Mabenga, Benga. Benga lang daw. Benga. Yung iba raw, Mabenga. Hindi kasi, actually, ang correct pronunciation yan is Mabenga. Kasi he's from Nigeria, di ba? Yun daw ang correct pronunciation. Ang tinanong namin dati sa kanya, Kasi may isang agent niya dati, si Cheryl Reyes. Pinatanong ko kung paano pronunciation. Oo, kasi nga. Actually, ang pangalan niya napakahaba yung DJ niya, initial lang yun Yung Duldulari, Dugjujale, Dugjulado, Dugjulo. Pasalamat ka na sa Lashes Closet. Oh yes, I'd like to thank Luscious Closet for my dress today. Maganda yung yung horizontal yung mo, yung stripes. Hindi pwede kita yan. Okay? And I'd like to say hello to our former practicumer Raquel and her boyfriend Theo. Nag-boyfriend ka pa, nagtapos ka rin dito, Okay? Mabilis. Pero in fairness, si Tabel, talagang sumisexy. Ako. Abangan din nila yan. Yes. Abangan nyo din mo yan. The transformation, the evolution of humanity. And I'd also like to greet Marlon Quiones. And thank you to Josh Orbison and Arwin Santos for guesting in our show, Home Court. Okay, Home Court. Okay, and also thank you kay Miss Tumang, The Amazing Playground. Okay, alright. So maraming salamat po sa inyo. And thank you syempre sa amin pong mga sponsors. Ito, titigan nyo mabuti. Direct, isang request lang, Subin mo naman dito ng konti para makita ng mabuti. Yan pong mga produkto namin yan. Hindi mo namin binibenta. Display ko talaga yan. Pampay-energy namin yan. Ayan, O yan, nakikita nyo rin yan kay Master Showman. Yan ang sikreto niya. Barakable Energy Cola. Thank you so much, Boss George Chua. Thank you. And also kay Mr. Michael Johnson Chua, Paul Chua, tsaka kay Boss Rafi Casao, tsaka kay Mr. Jelianos D. Para po sa kanilang pagsuporta dito po sa aming programa sa pamagitan po ng Barakable Energy Cola. At thank you sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Mandapas at Arvin Roa. And also, salamat din kay Mr. Renato Liro ng Ready Tours and Travel para po sa tulong nila sa aming mga coverages. And Meg, ikaw, mag-thank you ka. Of course, thank you sa Dermesthetics na nagpapakinis sa skin natin. Si Ate Maris! Si Ate Maris Banaag, birthday pa lang ngayon. Happy birthday! Happy birthday! Tapos si Chito Jaime ng Grayno siya, nagpapabati. Pamangkin niya, yung kambal daw, birthday ngayon. Karil and Kyla, happy viewing din sa wife ko at baby ko, si Rose at Jana. Thanks, Idol. Birthday. Ako po ang inyong lingkod, Snowbad. Meg Sioson. Nicole Ramos. Hindi ka pa bumati ka ng sponsor mo? Okay na. Okay, salamat po sa inyo. Kita-kita tayo muli bukas. Ito po ang PTV Sports.